Hi guys, this is Cynthia nga palangga Sabana. Bawal po tayo magingay guys kasi yung amo ko andito siya. Holiday kasi dito sa Singapore pero hindi lahat ng country is holiday kaya naka-online po siya. Nag-stay na lang siya sa bahay kasi wala man siyang opisina. Kaya ngayon guys, bawal muna tayo mag-cheka-cheka dyan while nag-video. Mag-ano na lang tayo mag-storytelling na lang ako paano ako napunta dito sa Singapore. Yan na lang muna ang voice record ko habang gumagawa ko ng recipe ko. Ang recipe pala na yan is pubaw guys. Pubaw yung dati akala ko lumpia yan pero hindi pala. Yan guys, yung pinakuluan ko sinuk ko sa binabad ko sa tubig is dry mushroom yan. Kailangan natin isok sa water para maglambot siya ba, tapos mamaya mintin nila. Tsaka yan gulay na mabaho, yan mabaho yan sa Pinas, hindi na ako kumakain. Baka na-remember nyo yan, yung vegetable na green yan yung nilagay ko din sa dumpling na mabaho. So yan guys, hinawakan ko na yung carrots, taugi at saka tokwa kasi mamaya guys iluluto ko na yan siya. So ngayon, hugasan muna natin yung gulay na yan, yung green na yan. So let's go! Okay guys, ngayon, nag-timelapse na lang ako kasi baka mabuboring kayo pag tingnan nyo yung yung mga video ko. Kaya mag-start na tayo guys. Paano ako napunta dito sa Singapore? Dati talaga, nung bata pa ako hanggang dalaga, hanggang nag-aaral ako ng college, ang gusto ko lang talaga sa buhay is yung magtapos na ng pag-aaral. Yun lang, magtapos na ng pag-aaral. Tapos, ayaw ko magtrabaho. Gusto ko lang magtapos ng pag-aaral. Tapos, mag-asawa. Tapos, yung mag-asawa guys na yung gusto ko trabahuin, yung housewife lang ako ba na dapat pag uwi ng asawa ko galing sa trabaho, andyan ako, sumalubong sa kanya, tapos may nakaprepare na damit para magpalit ng damit yung asawa ko, tapos ready na yung pagkain, tapos dapat pag uwi niya yung bahay malinis na. Yan ang gusto ko. Tapos yung mga anak namin aalagaan ko, yung trabaho pa bilang isang housewife talaga, yan talaga ang gusto ko na pag uwi ng asawa ko galing trabaho, syempre binubuhay niya kami. Gusto ko yung hayahay na siya, baka kain na lang, magkape, yan, tapos mag-relax. Yan talaga ang gusto ko talaga dati pa guys. Ngayon, hindi man ako nakatapos ng pag-aaral kay maaga mang nag-igat-igat lagi. Yun guys, pagka second year college ko, nabuntis man ako sa panganay ko guys. Tapos, sa malas-malas na buhay, after 2 years old na anak namin, yun, palagi man kami nag-aaway. Tapos, mainit palagi yung ulo ko. Tapos, as in talaga, palagi kami nag-aaway guys. Di ko din alam bakit man yung asawa ko dati. Nung magjowa pa kami, napakasipag. Nung may anak na kami, tulog-tulugan naman lang siya guys. Katulad na lamang nang naglaba ako sa sapa. Hala, pag uwi ko, alam niyo ba, tulog din siya. Tulog ang bata, tulog din siya. Pagbukas ko ng kaldero, ano ang Tagalog ng kaldero? Basta cooking pot, basta rice cooker, basta ganyan. Yun, pagtingin ko wala mga kanin. Tapos syempre galing ako sa sapa, naglalaba. Pagtingin ko wala ang kanin. Syempre ma-high blood ka, gutom ka eh. Nagyaw-yaw ako talaga, niyaw-yawan ko siya. Tapos yun, naghiwalay kami. Pero maraming mga rason bakit kami naghiwalay. Tapos noon, October man na birthday ng panganay ko. Tapos wala pang birthday niya. Naghiwalay na kami that time. Tapos pumunta ako nun sa Mangagoy, nagtrabaho ako doon guys. Tapos hindi din ako nagtagal doon, mga ilang lang yun, 1 year, 2 years yata. Tapos yun, nagkakilala din kami ng papa ng bunso ko.
Tapos yun, siya nagtrabaho siya construction, tapos ako nagtrabaho din sa groceryhan. Iisa lang kami ng amo. Ngayon guys, syempre, nag-aaral din ako while ako nagtrabaho ng araw. Pagkagabi niya, nag-aaral ako ng teacher. Pinatuloy ko yung pag-aaral ko. Third year college na ako noon. Tapos guys, nabuntis man ako sa yan sa bunso ko. Yun, ano, natapos ko yung second sem din ng third year ko. So, kung mag-aaral ako na naman, so fourth year na ako. Ngayon guys, nung nabuntis na ako, syempre din ako nag-work. Umuwi na din ako sa amin, sa parents ko, yun, kanila mama. Tapos, nung nanganak na din ako guys, mga ilang buwan, mga 17 months na yun yung bunso ko. Yung sister-in-law ko, gusto na niyang umuwi kasi gusto niya nang magbuntis ba. Kaya, imbis ako, wala talaga akong plano yung mag-abroad. Wala talaga akong plano sa abroad kasi nga, ang gusto ko is housewife na lang, mag-aalaga sa mga anak, maglinis ng bahay, yun lang talaga ang gusto ko. So, wala. Nung sinabi na sister-in-law ko na, pwede ba daw ako ang papalit sa kanya? Sabi ko, ay hindi ako kasi syempre yung anak ko maliit pa. Tapos, hindi ko din in-expect na si mama, papayag siya na alagaan yung mga anak ko. Tapos ngayon, si mama man ang sinabihan niya, kaya pumayag si mama na mag-alaga sa mga anak ko. At saka yun, October yun, 2019, nag-process ako noon ng papel ko. Tapos, 1 month pa lang, tapos na lahat ng mga papel ko. Ngayon, sabi ng itong amo ko na, wag muna daw ako pupunta dito sa Singapore. Mag-spend daw muna ako ng Christmas tsaka New Year sa pamilya ko. Kaya yun, guys, nag-spend ako ng New Year at tsaka Pasko dito sa kanila. Tapos, nag-flight na ako. Yung ticket ko, pa-flight na yun, guys, ng January o 18 yun. Oo, yun basta 14 to 18 yan na mga pizza. Tapos yun guys, napunta ko dito sa Singapore. Alam mo yung pag mag-abroad ka na wala, tanging dala mo lang is yung fighting spirit na desidido ka. Yan lang ang magiging dala mo kasi kung matakot ka talaga pag mag-abroad na iwan ko na lang kung ano ang gagawin mo. Tapos yun guys, pagdating ko dito, wala pa man akong iyak-iyak. Wala pa kasi syempre andito pa yung sister-in-law ko, 1 month pa. Tinetrain niya ako sa mga lutuin, sa mga lulutuin pa, ganyan. Tinetrain niya ako. Sus, nung dumating na ang panahon guys na kailangan na ng sister-in-law ko umuwi, doon na nag-start yung homesick ko. Naiyak-iyak na ako guys, iyak-iyak na ako. Tapos minsan tutulo na lang yung luha ko sa pagod kasi that time nag-pandemic din. Tapos kay anong amo ko kailangan mag-stay at home ng work from home siya. So ako wala yung tulog-tulugan ko ngayon. Wala pa to nung una kaya nga pumayat ako kasi hindi na ako makatulog dati doon. Tapos trabaho kasi yung mesa na saan siya magtatrabaho patabi lang ang kusina tapos room ko na. Tapos wala talaga guys, hindi ako nun makatulog na alas 12. Tapos yun, iyak na lang ako. Pag pagod ako, iyak na lang ako kasi na-imagine ko. Sabi ko, sa Pinas pa ako nito. Tatawagin na ako ni mama na sabihin niya, naog na kay mga una. Tapos dito, wala, katulong ako. Hindi, yun, housemaid man ako. Yung housemaid, hindi man yung pangarap ko. Housewife man yung gusto ko. Tapos yun na guys, 5 months wala akong sahod that time. Swerte nga yung ngayon sila kasi wala nang deduction. Sahod na agad. Lumakatulog dito. Wala guys, inaantok na talaga ako magpinto sa buhay ko. Tapos yun, wala, pandemic. Ilang buwan yun pandemic. Tapos every Monday pa yung day-off ko. Yun, nakilala ko si Ate Dimple. Nakilala namin siya yung kasama ko. Tapos yun guys, mga ilang yun, story time tayo din sa papa ng bunso ko that time. Bakit kami naghiwalay kasi
ano guys, nung bago pa ako dito, sige, chat-chat kami, chat-chat palagi, on-call, ganyan. Paggabi, kumustahan. Tapos bigla lang nawala yung on-call, post niya sa akin, nawala na yun. Tapos, isang business case, alam ko naman password niya, pero never man ako mag-open. Yung nagtitiwala kasi tayo sa tao, hindi tayo magduda-duda ba. Tapos isang beses, sabi ko, parang gusto kong i-open yung account niya. Inopen ko kasi dati talaga guys, ma-open natin yung mga account. Kahit kasi hindi na kinailangan ng OTP, ngayon kailangan na kasi. Yun, inopen ko yung account niya. Yun guys, nakita ko may convo sila ng girl. Tapos, hindi man niya in-accept na, na na jowa daw niya yung girl. Sabi niya, katrabaho daw niya. Tapos, ginamit lang daw yung cellphone niya. Pero kahit pa, nagsinungaling siya talaga sa akin kasi yung babae guys, nag-accept man sa akin. Sinabi na ng babae na, ay, hindi IT, sorry ti, ganyan. Akala ko kasi hiwalay na kayo. Ganyan, sabi niya kasi sa akin, hiwalay na kaya. Yun, unang away talaga namin yun guys. Tapos may hiningi siya ng mga ex video, ganyan. Yun, wala, nasaktan ako guys. Mas lalo akong pumayat that time. Payat ako, 61 ang pagdating ko dito. Bigla ako nag-50. As in, payat talaga ako. Tapos noon, hindi pa kami noon naghiwalay guys. Sus, na anuhan na naman. Doon, nagkajuwa na naman siya ng, doon sa isla ba. Estudyante yun. Yun, pangalawa. Tapos, na naman, pangatlo na naman guys. May byuda, nag-message sa akin. Sabi ng byuda, kayo pa ba ni ganito? Sabi ko, oh, bakit? Sabi niya kasi, walay na kayo, nanligaw kasi sa akin, ganyan. So, yun, pangatlo na yun. Ang pang-apat, nakalimutan ko na yung pang-apat. Kalimutan ko yung pang-apat. Basta yung, ang pang-apat pala, siya, estudyante din ng college na may chinilas ako na original yun na na ang brand ng chinilas na yun is Havaianas. Binili ko sa online, pinadeliver ko doon sa kanya. Tapos yung pala na yun, chinilas, binigay niya sa babae. Tapos ang sabi niya sa akin, pinalitan daw niya ng tanduay sa tindahan, yun. Tapos ngayon, nung in-stock ko yung babae, kasi nag-heart man sa post niya, in-stock ko yung babae. Aba, parehas sila ng t-shirt. Couple pala, nagkupul-kupul sila ng t-shirt. Ngayon, tinanong ko siya, syempre, wala namang magnanakaw na nagsasabi ng totoo. Yun, na-booking ko na ganyan pala, yun wala na. Pero hindi pa rin ako nag-give up guys kasi syempre sabi ko kung magjojowa lang okay lang. Basta lang hindi mag-asawa sila dalawa ba, yun sabi ko. Sige kasi hindi ko man maibigay yung pagkukulang ko sa kanya kasi LDR kami. Pero guys, kung sa pera, pinapadalan ko siya ng pera, ganun. Tapos, ang panglima talaga guys, yun talaga nag-give up na ako. Kasi, sabi ng kapatid niya sa akin sa TikTok na, ate, huwag ka nang maghabol kay kuya kasi may asawa na, nakipag-ipon na siya sa nag-isang bahay na sila ng babae, single mom din. Tapos syempre ayaw ko din naman maniwala agad. Tinanong ko siya, sabi ko sa kapatid niya, totoo ba yung sinabi mo? Gusto ko ng katotohanan, gusto ko ng proof. Tapos sabi niya, ito ate, TikTok niya to, tingnan mo andoon lahat ng mga picture nila, ganyan. Yun guys, alam mo, naka-bad words ako that time talaga. Hindi ko pwedeng sabihin dito kasi ako dito sa YouTube, ma-restrict ako. Tapos yun guys, nakita ko andun yung mga nila, mga video, ganyan. Tapos, doon ako nag-give up talaga, wala nang chance, ganyan na. Tapos, ako kasi guys, kaya na-surprise yung mga tao na bakit kami naghiwalay. Kasi ako kasi guys, pag mag-away kami ng karelasyon ko, jowa ko, ganyan. Hindi man ako mag-post guys na ganyan ka. Ayaw ko siyang i-post sa social media. Ayaw ko siyang pakaulawan ba sa social media nung pakaulawan, patagalong ipinahiya. Ayaw ko siyang ipahiya sa social media guys kasi syempre
kung magiging okay kami, post ko na siya, napaya ko na, tas okay na naman kami, nagmukha akong tanga, ganun. Kaya, nung naghiwalay na kami guys, nasyak ang mga tao, di daw sila kapaniwala na bakit kami naghiwalay. Ako din guys, kampante din talaga ako mag-abroad kasi akala ko hindi talaga siya mag-cheat. Kasi syempre, nung kami pa sa Pinas pa, wala man akong nakikita na ganyan na ginagawa niya. Tapos yun guys, ang pangyari. Wala, naghiwalay kami. Tapos ang rason niya, kasalanan ko daw, kaya nag-abroad daw ako. Hindi man daw siya pumayag na mag-abroad ako, ganyan. Pero bakit hinatid pa nga niya ako sa airport? Bakit maganyan siya na sinabi? Tapos yun, naghiwalay na kami. Nung paghiwalay namin, sila na ng babae. Ipo na sila ganyan. Tapos pero ang babae, hindi ko talaga inaway. Hindi man ako guys, mangaway talaga ng yung kuan ba, the next girl, ana, di man ako mag-away. Wala, kausapin ko lang, sinabi ko nga sa babae na alagaan mo siyang mabuti kasi sa akin talaga, kahit malayo ako, makasabi ako na yung touch to touch lang yung ano ko. Oh, sige guys, pakita ko muna sa inyo ang recipe ng pubaw is meron tayong vegetable, tapos yung sok na wala na, hindi na tayo nakaabot sa video. Diyan magluluto na ako. Ipagpatuloy ko din yung kwentuhan natin guys kasi syempre hindi man ako diyan makaingay lagi kasi si ma'am andyan, nakikita nga niya ako na nagluluto. Tapos yun guys, ang rason niya is yun daw ako nag-abroad, kasalanan ko din yun. Pero syempre guys, kung totoong mahal mo ang isang tao, magtiis ka, supportan mo yung gusto mo, ganyan. Pero wala. After nun guys, doon ko pa nalaman na nagkaanak pala siya sa ibang babae. Doon sa isla nakatira na babae, yung pangatlo niyang girl. Nagkaanak daw siya doon. Doon ko nalalaman kasi yung katrabaho niya, nagsumbong sa akin. Tapos guys, ang sakla pa, binilan ko siya ng motor. Binilan ko siya ng cellphone. Tapos yung cellphone, sabi niya guys, nawala daw sa 3 days. Yun pala, andun sa babae. Yun, tapos, yun guys, naghiwalay kami na. Tapos wala na, hindi na kami nagkita. Pero hindi naman sila nagtagal din ng babae kasi nung umuwi din ako na nalaman ko na yung babae din, pinagpalit siya sa may edad na din na may kaya sa buhay. Iniwan siya. Tapos, nung guys, nung iniwan siya, bumalik na siya, umuwi na siya doon sa amin. Doon sa amin nga, sa lugar ng parents ko, umuwi na siya doon. Birthday ng anak namin, last 2025. Yun guys, bago lang nangyari. Doon siya nag-birthday sa anak namin. Tapos, yun nga lang, nag-message sa akin, sabi niya, huwag kang magasto kahit piso sa birthday ng anak natin. Kaya hindi din ako nagasto sa birthday ng anak namin. Ang ginawa ko na lang, nagpa-snack ako doon sa school ng anak ko. Tapos yung gasto niya lahat. Tapos ang malala lang guys, namutang siya doon sa tindahan sa amin. Para lang pang inom. Hindi ko naman yun pwede babayaran kasi inom yun. Tapos siya din naman yung umutang. Kaya yun guys, ang nangyari after ng birthday ng anak namin, until now, 2026 na, hindi pa rin siya umuwi sa amin. Hindi na siya nagpapakita sa bata. Yun. Hindi pa rin siya nakabayad ng utang. Nakauwi na ako. 2 beses na ako nakauwi. Yun. Hindi kami nagkita. Pero wala guys. Pinatawad ko naman na siya. Kasi syempre, tao man lang. Pero kahit pinatawad ko siya guys. Pero alam mo, yung ugali niya ba na, siya pa yung nagkasala. Ang taas-taas ng pride. Hindi magsuri. Tapos magbaliktad pa ng istorya. Tapos as in, sasabihin pa niya. Tapos guys, tatawag yan pag lasing, pag hindi nakainom, kausapin ko na maayos, kinakausap ko na maayos, sasabihin niya, ikaw na lahat magasto ng anak natin, mayaman ka naman, di ba? Yun sinasabi niya talaga. At pagkatapos nun guys, wala, pag lasing siya, tumatawag talaga siya, yun, tapos daming sinasabi, ganyan. Tapos, may isang beses guys, nakita ko, nag-live siya doon sa auntie niya. Nag-live yung auntie niya, tapos sinabi niya,
kasalanan ko daw bakit kami naghiwalay. Yan guys, ilagay muna natin una. Advertisement muna. Lagay natin yung dry mushroom na sinuko sa water. Tapos inukay-ukay ito dyan. Tapos yun guys, kwento na naman tayo. Yung live ng auntie niya, na kwento niya, ay ayan na naman advertisement. Ilagay natin yung carrots. Wala yung lasa guys, wala yung panglagay ng mga seasoning kasi ang magbigay ng lasa yung irap ko mamaya. Yun. Tapos yun guys, yun nga, yung auntie na yung live. Tapos sinabi niya doon, kasalanan niya to, bakit pag abroad pa siya ganyan. Ganyan sinabi niya. Sabi niya dati, abroad siya, pag uwi niya, pakasalan niya ako. Iba't ngayon, pagbalik niya, iba naman yung pakasalan niya. Yun, sinabi. Siyempre, alam nga naman guys, pakasalan ko siya na meron naman siyang iba. Ilang beses siya nagloko, di ba? Kaya yun guys. Tapos, yun nga, ang pangyayari din natin maano talaga, mangyari talaga, ganun. Tapos dun guys, after din namin, nagka-jowa din ako dito sa Singapore. Tapos nagkahiwalay lang din kami kasi nga ang rason nga din niya, hindi ano na daw siya, buya-buya na daw doon sa kanila ba, pauwi na daw siya kasi mag-asawa na. Pero sad to say, pagbalik ko, hiwalay naman na kami noon. Tapos nagka-jowa kami nito ng asawa ko ngayon. Tapos yun nga, pag galing ko ng Pilipinas, 2023, nagbakasyon ako. Pagbalik ko dito, may jowa na siyang iba, hindi pala siya umuwi sa kanila para mag-asawa. May jowa na siyang iba. Tapos, yung babae kakilala ko pa naman. Kasi ex yun na kaibigan din niya. Kaya yun, sana message ko lang dun sa inyo. Sana mag-happy kayo sa isa't isa. Salamat na lang sa lahat-lahat na memories. Kasi yun din naman na jowa ko guys is naman yung mabait. Mag-shopping kami dalawa, yung mga original ko na sapatos. Siya yung bumibili sa akin, shopping niya ako sa mga damit. Hindi naman yun siya madamot ba. Tapos pagdating lang sa pera, utang lang ako, ganyan. Tapos babayaran ko din naman. Magbigay lang yan siya ng pera pag hindi siya mag-diop. Ako lang mag-diop. Pang isiling at pang lunch. Tapos syempre guys, hindi man kami nung nagtagal kasi simula pa lang alam ko naman hindi talaga kami. Pwede niya ako dalhin sa kanila pero hindi na ako pauwiin. Pabalik. So wala, okay lang. Yun guys, nilagay ko na yung advertisement muna tayo. Nilagay ko yung tokwa na purinay ko. Yan, nilagay ko yan. Yan, nilagay ko na umikos ko pa. Tapos yun guys, continuation tayo. Ayan, ilagay ko yung tauge at saka gulay dyan. Tapos yun guys, continuation tayo sa pintuhan. Yun, naghiwalay kami. Kaya nga, nung hiniwalayan niya ako, saktan talaga ako, umiyak ako. Pero guys, ang ginawa ko nun, nagpray lang ako, nagsimba ako kahit weekdays kayo, pumupunta ako simbahan, nagpray lang ako na sana mawala yung feelings ko sa kanya. Ganyan. Tapos, yun na guys, wala na, naghiwalay na kami. Tapos yun, nakilala ko itong asawa ko. Kasi yung pinsan ko guys, galing siya ng Hong Kong at lumipat dito sa Singapore. Yun, nakita ako ng asawa ko dun sa post ng pinsan ko. Tapos, sabi ng pinsan ko na, sabi niya sa pinsan ko, sino daw ako, ganyan. Tapos yun, message niya ako. Pero nung una guys, hindi kasi ako mahilig sa chat kasi masakit sa kamay. Ang sa akin, tawag-tawag talaga ba? Nung tinawagan ko na siya guys, alam mo, anong sabi ng asawa ko ngayon? Dati sabi niya, huwag kang tumawag, sayang dita. Grabe lang. Grabe talaga siya sa akin guys. Yun ang sabi niya talaga. Sayang daw ang dita. Tapos ngayon guys, syempre ang gusto ko makamove on ba, ginawa ko siyang panakip-butas. Alam niya yan na, ginawa ko siyang panakip-butas. Tapos, sabi ko sa kanya, hindi man siya nangligaw sa akin. Tinanong niya lang ako, sabi niya, may jowa ba daw ako? Tapos that time, sabi ko, hiwalay na kami, ganyan. Pero hindi ko pa siya, wala pa kaming kasi syempre may feelings pa man ako sa ex ko, ganyan. Pero wala na, hiwalay na talaga kami.
Tapos yun, mga March, April, May, June, July. 4 na buwan guys. Hindi pa rin siya nagligaw. Puro na lang, kumain ka na ba? Kumain ka na ba? Kumusta ka na? Hindi talaga siya nagligaw. Yun guys, mga madaling araw yun kasi gusto ko din mag-move on. Nandagat siya, alam ko naman ng dagat siya. Nakita ko din naman na hindi na kami magkabalikan talaga ng ex ko dito. Kaya yun, ang dagat siya guys, sabi ko sa message ko, alam ko, nasa dagat ka ngayon. Sana pag uwi mo, mabasa mo itong message ko, tatawag ka. Sabi ko, gusto ko mag-try tayo ng relasyon. Mga 1 month lang, sabi ko. Pag ma-inlove ako sa'yo, patuloy tayo, pero hinto na lang natin. Pero sana mag-effort ka, huwag ka din magsayang ng load. So, di ba? Hindi siya nangligaw. Ako talaga guys, ang nagdesisyon guys na maging kami. Tapos yun, effort man din siya guys. Walang sayang-sayang ng load. Chika-chika kami hanggang yun. Na-inlove kami sa isa't isa. Yung asawa ko guys, biyudo man yan siya. Biyudo. Tapos yun, na-inlove single mom na 2 anak. May anak man siya isa. Yun. Tapos ngayon guys, worth it din naman kasi ngayon kasal na kami. Palangga man din ako sa bana ko. Tapos yun, kasal na, umuwi ako last sleepy naman talaga ako guys. Umuwi ako nung March. Tapos kinasal kami ng March 26. March 21 ako. Tapos register kami ng 23. Pagka 26 kinasal kami yun guys. Pero bumalik pa man din ako kasi syempre may pangharapan naman kami sa buhay. May bahay pa kami na kailangan tapusin. Okay din naman yung asawa ko guys. Palangga man niya ako. Kaya ngayon nga sabi ko, patayin ko na yung tawag kasi kailangan ko pa mag-edit ng video. Sabi ko ganyan. Itong video ko guys, wala kasi record man to, wala na talaga tong edit ba, voice record na lang. So yun guys, ngayon andito pa rin ako sa sa Singapore, patuloy pa rin mangarap, patuloy pa rin magsipag para sa pamilya, para din makapagtapos yung anak ko. Ang choice din naman namin ng asawa ko is ang unang choice talaga namin is kung makikita namin sa buhay namin na hindi na kami maghirap-hirap ba sa financial, uwi na ako, ganyan. Pero pag hindi pa talaga, feeling ko na wala pa kaming pagkukunan na financial na permanently stable, na lalo na pa ang mga bata, mga anak namin nag-aaral, dito na talaga ako guys, patapusin muna namin yung anak niya at saka anak ko na panganay bago ako uwi. Pero ang totoo talaga niyan guys, kaya hindi muna ako talaga makapag-uwi kasi isa din rason, yung amo ko nung nalaman niya na magpakasal ako, sabi niya, Cynthia, wag ka munang uuwi ha, ang concern ko kasi yung anak ko, kailangan muna siyang mag-asawa kasi kung habang nasa poder ko siya, problema ko palagi yung pagkain niya. Kaya ngayon, huwag ka munang mag-for good, sabi niya. Yun nga, wala pa din naman akong plano mag-for good talaga guys. Wither lang. Kung will ni God na oras ko na mag-for good, hindi ko mag-for good. Pero kung hindi pa talaga, nag-i-enjoy man din ako dito sa Singapore guys. Kasi syempre yung asawa ko, okay man lang din sa kanya. Tapos good naman yung communication namin. Pagmamahal namin sa isa't isa, kahit LDR kami, ni-enjoy na lang namin yung buhay LDR, ganyan guys. So ang message ko lang sa mga nasa Pinas pa na mga asawa, na gusto nyo mga asawa, mga nanay, mga anak, gusto nyo pang mag-abroad, dyan sa mga may asawa na, habang bigyan pa kayo ng asawa nyo ng sapat na financial, mabubuhay kayo ng asawa niyo sapat na financial, wag kayong mag-abroad kasi nga tingnan niyo sa karanasan ko, nawalan ako ng laki ganyan kasi nag-cheat. Pero sa bagay, kung feeling din niyo na yung asawa niyo kung mag-abroad kayo hindi mag-cheat, go, ano pang hinintay niyo? Pero ang tanging baon-baon niyo talaga sa pag-abroad guys is lakas ng loob na magbiyahe ka papunta sa lugar na hindi mo pa napuntahan, magbiyahe ka sa lugar na wala kang kakikilala, yun ba? Saan ka mag-start, saan ka magsisimula,
anong gagawin mo, paano ka na lang, wala kang karamay, ganyan, anong mangyari sa'yo, makauwi ka pa ba ng buhay, kumusta na yung mga anak mo, sino yung mag-aalaga, anong kinakain, mga ganyan-ganyan ba, mga what if sa buhay. Kaya yun lang masasabi ko na pag mag-abroad talaga kayo guys, tiisin ang lahat, tapos higit sa lahat is dala-dala nyo yung lakas ng loob na mag-abroad. Yun guys. Buti na lang, nasortihan din ako. Yung amo ko is 95% mabait, tas 5% na may attitude din. Siyempre, lahat naman tayo guys, may attitude din. Kaya, ayun, mabait naman. So, hanggang ngayon guys, andito pa rin ako sa Singapore. Ngayon, wala. Vlog-vlog na lang ang ko kasi siyempre, mga 9, alis na yung amo ko, opisina na. Tapos yung alaga ko, alis din naman to. Minsan, hindi dito kakain buong araw. Minsan din, lunch lang. Pagkahapon, alis na naman yan. Ganyan-ganyan. So, mga 1 talaga guys, or 2, tulog na ako yan. Or maghiga-higa. Pagising ko, mga 5. Yan, mag-prepare na rin ako pagkain pag dito siya kakain. Yan, mahanggawa ko. Kaya, yung palang daily routine ko sa buhay, yun na lang nagiging ko ba, ini-enjoy ko na lamang. Tapos may sahod din, ganyan. So, wala. Enjoy na lang ang buhay dito sa Singapore. Kasi palangga man tayo sa bana, kaya wala man lingaw natin, no. Nag-vlog na lang ako. Nag-reels, nag-vlog, video. Kaya ito ngayon, nag-voice record kasi para din sa vlog. Lahat. Kasi, pero itong ko guys, nag-enjoy din ako sa vlog ko. Kasi, aside sa memories, at least man lang, alam ko yung guys, katulugon na talaga ako. Inintay ko lang matapos yung video. And guys, enjoy na lang ako sa reels, follow to follow, sa vlogs din, mga subscriber. Ganyan. Ang vlogs ko ay luto-luto, day off, meeting my friends, ganyan. Tapos ngayon guys, alam nyo, nung after namin ng pakasal ng asawa ko, ang sarap-sarap sa pakiramdam na may asawa kang sandalan. May asawa kang sandalan sa buhay. Tapos, may nagmamahal sa'yo ng totoo na walang kapalit. Tapos guys, no, kung wala akong pera, andyan siya, mag-offer sa akin. Masarap ang may asawa pag ang asawa mo responsible din, hindi nagbibigay ng problema. Yan, shout out ko pala sa asawa ko, natulog na, pinatay ko na yung natin, video call kasi nag-record nga ako. Salamat sa pagpalangga. So, yun lang. At maraming salamat. Bye-bye. So, luto na siya guys. Yan. Ang sauce niyan kay parent sauce. And tomato sauce. Hi guys. Thank you for watching.